Sa pagpapatuloy ng ating recap, si Uchimura ay unti-unti nang nasasanay sa kanyang bagong tungkulin bilang isa sa mga general ng mga demonyo. Masaya siya dahil mayroon na siyang sariling opisina at isang boss na sumusuporta sa kanya. Ngunit kahit ganoon ay nangangailangan pa rin ng oras para makasanayan niya ang lugar na ito, dahil opisyal na siyang isa sa mga general ng mga demonyo at naisip niyang makilala ng maayos ang iba pang mga general, kaya naman ay pumunta siya sa silid ng ibang general at kumatok. Sa kanyang sorpresa ay isang babae ang nagbukas ng pinto at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi ni Uchimura na naroon siya upang ipakilala ang sarili kay Sid, subalit malamig na sinabi ng babae na siya ang assistant ni Sid, at abalang-abala si Sid kaya hindi niya maaaring istorbohin ito. Bahagyang nadismaya siya kaso alam niyang hindi maiiwasan ang mga ganitong pagtanggi mula sa ibang mga general, kaya't nagpasya siyang bumalik na lang sa ibang pagkakataon at habang papaalis na siya ay biglang tumakbo papalapit si Oler, dahil may mahalaga itong sasabihin at may bagong utos para sa kanya mula sa Panginoon ng mga demonyo. Agad siyang pumunta upang makipagkita dito at nalaman na may isang kasunduan na ginagawa ang Panginoon ng mga demonyo upang palakasin ang hukbo ng mga demonyo. Upang maisakatuparan ito ay kailangan nila ang suporta ng mga karatig bansa ng mga demonyo at kabilang sa mga ito, ang tribo ng mga ogre ang may pinakamalaking impluwensya. Ang tribo ng mga ogre ay may lakas militar na katumbas ng hukbo ng mga demonyo kaya't posibleng maging banta sila sa imperyo ng mga demonyo kung magiging kalaban nila ang mga ito, dahil dito ay nais ng Panginoon ng mga demonyo na magkaroon ng kasunduan ng pagsasanib ng puwersa sa kanila. Gayunpaman ay kilala ang mga ogre bilang mahirap makipagkasundo kaya't wala pang tiyak na desisyon na nagagawa sa ngayon. Ngunit dahil si Uchimura ang naatasan at tiwala ang Panginoon ng mga demonyo na magagawa niyang makipagkasundo sa mga ogre, binigyan niya si Uchimura ng ganap na awtoridad sa usaping ito. Natutuwa siya na ganoon kalaki ang tiwala ng Panginoon ng mga demonyo sa kanyang ngunit alam din niyang may posibilidad na mapahamak siya sa mga ogre kung mag-isa siyang pupunta, kaya't nagboluntaryo si Mandra na samahan siya patungo sa tribo ng mga ogre. Gayunpaman bago sila umalis ay sinabi ni Uchimura na nais muna niyang makipagkita kay Gnome na namumuno sa dibisyon ng Dimium ng hukbo ng mga demonyo. Naniniwala siyang maaaring mayroon itong mahalagang impormasyon tungkol sa mga ogre at sang-ayon si Mandre sa plano ni Uchimura, kaso tumanggi siyang lumapit kay Gnome dahil may matagal na alitan ang kanilang mga pamilya. Sa halip ay sinabi niyang siya na lang ang titingin sa mga karwahe habang siya ang makikipag-usap kay Gnome. Pumunta si Uchimura sa lugar ng pagsasanay kung saan ginaganap ni Gnome ang kanyang pang-araw-araw na sesyon ng pagsasanay. Napahanga siya sa kanyang nakita dahil bukod sa pagiging bihasa sa labanan ng mga tauhan ni Gnome, napapanatili rin niya ang mataas na moral nila. Nang matapos ang pagsasanay ay hinarap ni Gnome si Uchimura at tinanong kung ano ang kailangan niya. Ipinaliwanag nito na naroon siya upang alamin kung mayroon siyang impormasyon tungkol sa tribo ng mga ogre. Hindi gaanong marami ang alam ni Gnome tungkol sa tribo ng mga ogre subalit binanggit niya na ang kanilang pinuno na si Obir ay kilala bilang napakahirap kausapin. Kaya't magiging hamon ang negosasyon sa kanya at wala raw siyang magagawa upang matulungan siya sa pagkakataong ito, at ayaw din niyang makipagtulungan sa anumang bagay na may kinalaman kay Mandra. Habang nag-uusap sila ay sinabi ni Gnome kay Uchimura na alisin na siya roon at nagulat siya nang mapansin niyang nasa likuran pala niya si Mandra. Tinanong niya ito kung bakit naroon siya at kung bakit ito nagagalit at ipinaliwanag ni Mandra na natapos na niyang tingnan ang mga karwahe kaya siya pumunta upang sunduin si Uchimura, kaso hindi niya napigilan ang sarili nang makita si Gnome kaya't nauwi sila sa pagtatalo. Habang nag-aaway sina Mandra at Gnome ay nagsisimula ng mabahala si Uchimura sa tindi ng galit ng dalawa sa isa't isa. Sa huli ay dumating siya at si Mandra sa kastilyo ng mga ogre kaso bago sila makapasok ay hinaharangan sila sa tarangkahan at sinabihan na maghintay hanggang sa payagan sila ni Obir na makapasok. Pakiramdam ni Mandra ay nakakatawa na pinaghihintay sila ng matagal sa labas, ngunit alam niya na karaniwan na ito sa mga ogre. Sinusubukan lamang ni Obir na guluhin ang kanilang isipan upang mawalan sila ng tiyaga sa negosasyon, kaya't mahalagang panatilihin nila ang kanilang pagiging mahinahon at gayunpaman ay halos sumabog na sa galit si Mandra na sa kabutihang palad. Bago pa siya makakilos ay lumabas ang assistant ni Obir at sinabi sa kanilang maaari na silang pumasok. Habang naglalakad papasok ay napansin ni Uchimura kung gaano katagal at kasira ang baluti ni Obir. Sa wakas ay narating nila ang silid trono at hinarap si Obir mismo subalit nang sinubukan ni Mandra na simulan ang negosasyon,
pinatigil siya ni Obir at sinabi nito na wala siyang pakialam kung bakit sila naroon dahil hindi niya kailanman pakikinggan ang anuman sa kanilang sasabihin. Maliban na lamang kung handa silang magpasakop sa kanya at kahit ganoon pa ay papakinggan lamang sila kung papatayin nila ang kanilang pinuno at ito ang Panginoon ng mga demonyo, at hindi makapaniwala si Mandre sa mga narinig niya mula kay Obir. Halos mawala na siya ng kontrol at handa na siyang sumabog sa galit ngunit hinawakan siya ni Uchimura sa kamay at pinakalma. Sinabi niya na ang isang marahas na reaksyon ay eksaktong inaasahan ni Obir at pagkatapos ay hinarap niya si Obir at gamit ang kanyang pinakamagalang na tono, sinabi na lalabas muna sila ni Mandre para mag-usap ng saglit at sa labas ay ibinuhos ni Mandre ang lahat ng kanyang galit. Nilalait niya ang mismong pag-iral ni Obir dahil sa pangahas nitong sabihin ang ganoong bagay at handa na siyang bumalik sa loob at gutayin si Obir. Ngunit pinakalma siya ni Uchimura at ipinaliwanag niya na hindi sila maaaring magpadala sa mga panunukso ni Obir dahil iyon ang layunin nito. Sinasadya nitong magbitaw ng mapanirang salita upang magalit sila at magdulot ng eksena at tuluyang masira ang negosasyon. Sa ganitong paraan ay maiiwasan ni Obir ang direktang pagtanggi at maisisisi ang kabiguan ng negosasyon sa kanila. Nang maunawaan ni Mandre ang estratehiya ni Obir nagpasya siyang kumalma. Gayunpaman ay nananatili pa rin ang kanyang pagkagalit dahil sa pambabastos ni Obir sa Panginoon ng mga demonyo. Sa totoo lang ay galit din si Uchimura kaso alam niyang ang pagpapadala sa galit ay makakasama lamang sa kanilang layunin. Kailangan nilang maging maingat sa kanilang tugon kaso sa ngayon at malinaw na hindi interesado si Obir sa negosasyon. Wala na silang magagawa sa puntong ito at bigla na lang dumating ang dalaga mula kanina at ipinakilala ang sarili bilang si Olulo na anak ni Obir. Alam niyang maaaring maging bastos ang pagdating nito pero may hihilingin siya at nakiusap siya kina Uchimura at Mandre na tulungan siya sa pagtulong sa kanyang ama. Dinala ni Olulo sina Uchimura at Mandre sa isang walang laman na silid at ipinaliwanag na ito ang imbakan ng pagkain. Tulad ng nakikita nila ay wala itong laman at kilala ang tribo ng ogre dahil sa kanilang lakas at impluwensya sa hanay ng mga demi-humans, ngunit kamakailan lamang ay dumaranas sila ng matinding suliraning pinansyal. Lumala na ito ng husto kaya maraming miyembro ng kanilang tribo ang nahihirapan ng makahanap ng makakain. Napansin na ni Uchimura na may ganitong problema nang mapansin niya ang nakakaawang kalagayan ng baluti ni Obir, at ang malamig at walang siglang pakiramdam mula sa mismong kastilyo. Ganitong sitwasyon ang karaniwang nangyayari kapag nagsisimula ng bumagsak ang isang malaking organisasyon at ginagawa nilang mukhang maayos ang lahat. Ngunit sa loob ay palagi silang nasa bingit ng pagkalugi at eksakto itong nangyayari sa tribo ng ogre, at naniniwala si Olulo na ang tanging paraan upang muling may itayo ang kanilang tribo ay ang paghingi ng tulong mula sa hukbo ng mga demonyo. Gayunpaman ay tumatanggi ang kanyang ama na makinig sa kanya at bukod pa rito ay kasalukuyang may sakit si Obir. Sinusubukan nilang itago ang katotohanan ito kaya't pinaghintay nila sina Mandre at Uchimura sa labas habang inihahanda si Obir para sa pagpupulong. Ngunit patuloy na lumalala ang kalagayan ni Obir at malapit na itong bumigay. Kung mamamatay si Obir sa ganitong sitwasyon ay tuluyan ng babagsak ang kanilang tribo kaya't nakiusap si Olulo kay Uchimura na tulungan siya. Sinabi niya na nauunawaan niya ang mga alalahanin ni Olulo kaso pinagsabihan din niya ito at bilang anak ng pinuno, kailangang maging mas maingat si Olulo sa pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon. Dagdag pa ni Olulo na alam niyang mabuting tao si Uchimura at may tiwala siya sa kanyang kakayahang kilatisin ang pagkatao ng mga tao, kaya sinabi niya ang totoong sitwasyon sa kanya at ngayon ay humiling si Olulo kay Uchimura na iligtas ang tribo ng ogre sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya at pagkarinig nito, nagulat si Uchimura habang halos mag-apoy sa galit si Mandra. Ngunit seryoso si Olulo sa kanyang alok at lahat ng mga ogre sa kanilang tribo ay hindi matalino. Kaya't naniniwala siyang ang tanging paraan upang masiguro ang kaunlaran ng tribo at ng hukbo ng mga demonyo ay ang pakasalan siya ni Uchimura, isang matalino na tao at maging bagong pinuno. Sinubukan ni Uchimura na kumbansihin si Olulo na huwag gumawa ng padalos-dalos na desisyon, ngunit kumbinsido si Olulo na ito lang ang paraan para mailigtas ang kanilang tribo at handa pa nga siyang gawing opisyal ang kanilang kasal kaagad, kaso hindi ito hinayaan ni Mandra. Kinagabihan ay nakaupo si Uchimura sa kanyang opisina, iniisip kung paano siya makakaalis sa sitwasyong ito at ayaw makipag-usap ni Obir tungkol sa negosasyon, ngayon naman ay nais siyang pakasalan ni Olulo at hindi niya maaaring mabigo sa kanyang pangalawang atas mula sa Panginoon ng mga demonyo, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa bar upang malilinawan ang kanyang isipan.
Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa at ang imahinasyong bersyon ni Mandra ay naroon din, nakaupo sa mesa sa tabi niya na nakikipagtalo sa bartender tungkol sa kung alin ang mas cool, kung gorilla ba o leon. Realistiko man ay mas malakas ang gorilla kaysa leon sa anumang araw, ngunit kontra ni Mandra na mas cool ang leon dahil ang grupo ng leon ay tinatawag na pride. Nang marinig ito ni Uchimura ay bigla siyang natauhan at nagkaroon ng isang tiyak na plano kung paano haharapin ang sitwasyon. Kinabukasan ay maagang ginigising ni Uchimura si Mandra at humingi ng paumanhin dahil inabala niya ito ng maaga at sinabi niyang kailangan niya ang tulong ni Mandra para sa isang negosasyon. Kaso para magtagumpay ang kanyang plano ay kailangan nilang pumunta muna sa ibang lugar. Kung magiging maayos ang lahat at si Obir mismo ang magmamakaawa para sa isang pagpupulong, pagkalipas ng isang linggo ay tinawag sina Uchimura at Mandra sa silid trono ng pinuno at tulad ng inasahan ni Uchimura, galit na galit si Obir at nalaman niya na ang lahat ng mga karatig tribo ay nakipagsanib sa hukbo ng mga demonyo sa nakaraang linggo at gusto niya ng paliwanag. Isang linggo bago iyon ay ipinaliwanag ni Uchimura ang kanyang plano kay Mandra. Sa halip na subukang kumbansihin si Obir ay unahin nilang rekrutin ang mas maliliit na tribo at hindi ito magiging mahirap dahil tulad ng tribo ng Ogre, ang ibang mga tribo ay dumaranas din ng kakulangan sa pagkain. Maaaring maimpluwensyahan ang mga mas maliliit na tribo ng pangakong suporta at naiintindihan ni Mandra ang plano ni Uchimura. Ngunit hindi niya inasahang magiging epektibo ito ng husto at sa pamamagitan ng pagpilit kay Obir na makipagnegosasyon, naging matagumpay ang estratehiya nito na base sa isang tactics na ginamit niya noong nagbebenta siya ng produkto sa Earth. Kapag sinusubukan niyang lumapit sa isang malaking kumpanya ng direkta at kadalasang tinatanggihan siya, kaya't naisip niyang unahin ang mas maliliit na kumpanya at ibenta sa kanila ang kanyang produkto at sa huli, ang malaking kumpanya na mismo ang lalapit sa kanya upang hindi sila mahuhuli. Sa parehong paraan kapag sumali na ang lahat ng karatig na demi-human sa hukbo ng mga demonyo, ang mapagmataas na pinuno ng Ogre ay hindi basta magpapabaya at sa ngayon, nagkukunwari si Uchimura na inosente at sinasabing ang ginawa niya ay simpleng alok na makipagsanib sa mas maliliit na grupo dahil nahihirapan silang mabuhay at kailangan nila ang suporta ng hukbo ng mga demonyo. Ngunit lalo lamang nitong ikinagalit ni Obir at dahil hindi siya kailanman pumayag sa anumang negosasyon, lahat ay ayon sa plano ni Uchimura at dahil ngayong nawala na ang kontrol ni Obir sa kanyang emosyon, mas nagiging bukas siya sa mga tactics ng negosasyon ni Uchimura. Sinimulan niya na ipaliwanag na ang mga alyansa ay hindi niya mag-isang ginawa dahil tumulong si Olulo. Hindi makapaniwala si Obir na ang sarili niyang anak ang magtataksil sa kanya subalit iginiit ni Olulo na kailangan niya itong gawin para sa kapakanan ng kanilang tribo ng Ogre. Ang tanging paraan upang makaalis sila sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ay ang umasa sa tulong ng hukbo ng mga demonyo. Kahit ayaw niyang aminin ay nagbago na ang panahon at siya'y tumatanda na may sakit at kailangan nilang sumali sa hukbo ng mga demonyo upang mabuhay. Biglang sumingit si Uchimura at nag-alok ng alternatibo kay Obir na sa halip na sumali sa hukbo ng mga demonyo, maaari silang bumuo ng isang pantay na pakikipagtulungan. Sa totoo lang ay bigla lang naisip ni Uchimura ang ideya dahil wala naman talagang nabago sa kanilang kasunduan, ngunit kapag sinabi niyang pantay na pakikipagtulungan ito ay mas magiging bukas ang mapagmataas na pinuno ng Ogre na tanggapin ito. Tulad ng inaasahan ay hindi mukhang tutol si Obir sa ideya kaso hiniling niya sa kanila na bigyan siya ng kaunting panahon upang mag-isip. Pagkalipas ng ilang araw ay tumakbo si Oler papunta sa opisina ni Uchimura upang ibalita ang magandang balita. Sinabi niya dito na pumayag na si Obir sa alyansa kasama ang hukbo ng mga demonyo. Magandang balita ito pero sa ngayon ay may mas mahalagang iniisip si Dennis at sinabihan siya ng Panginoon ng mga demonyo na pumili ng isang assistant para sa kanyang sarili. Kaya ginugol niya ang nakaraang mga araw sa pagsusuri ng mga aplikasyon upang mahanap ang tamang tao. Sa totoo lang ay iniisip ni Uchimura na sana si Mandra na lang ang kanyang mapili dahil napaka maaasahan nito, ngunit maling naintindihan ni Mandra ito bilang isang paraan ng panliligaw ni Uchimura kaya't bahagya siyang naasiwa at nahihiya. Bigla na lang may kumatok muli sa pinto kaya't binuksan ito ni Uchimura upang tingnan kung sino iyon. Laking gulat niya nang makita si Olulo at sinabi nito na naroon siya bilang kinatawan ng tribo ng mga Ogre para sa kanilang alyansa sa hukbo ng mga demonyo. Lubos ang kanyang pasasalamat kay Uchimura sa tulong nito dahil mas naging diplomatiko ang kanyang ama mula nang maganap ang kanilang pag-uusap.
Iginiit ni Olulo na handa siyang gawin ang kahit ano upang maipakita ang kanyang pasasalamat at dahil sinabi niyang kahit ano, tinanong siya ni Dennis kung nais niyang maging personal na assistant niya at labis ang tuwa ni Olulo at agad niyang tinanggap ang trabaho. Gayunpaman ay nainggit si Mandra at tumanggi siyang tumingin kay Uchimura sa mata, sinabi niya sa kanyang sarili na sila ay magkalaban at hindi maaaring maging magkaibigan, walang ideya si Uchimura kung bakit biglang nagiba ang ikinilos ni Mandra. Pero sa kabila nito na naging maganda ang buwan na ito para sa kanya dahil mas lumakas at lumago ang hukbo ng mga demonyo, subalit kung may paglago ay palaging may kaakibat na panganib, kaya't kailangan nilang manatiling alerto at handa. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.